Marami yung nagtataka bakit naging involved ako masyado. Yes. Pinaliwanag ko, it all started with Sergeant Contesa. And hindi ako papayag na yung nangyari dun sa kay Sergeant Contesa ay mangyari sa 18 Marines. Bilang panawagan na rin muli sa ating gobyerno, partikular kay Ombudsman Boying Rimulya, na ginamit na niya yung affidavit ni Sergeant Contesa. Nananawagan ako na tulungan na. Total naman technically, kasama na natin si Sergeant, kasama na ninyo si Sergeant Contesa. Yung kasong inilalaban ninyo ay galing sa mga pananalita ni Sergeant Contesa. Ang 18 Marines, katulad na nabanggit ko, nagtatago naman sila, maingat, pinoprotekta ng pamilya, pero nung kay Sergeant Contesa, hindi ganun yung nangyari eh. So I have here yung video clip ng phone call nung asawa niya. Ang nangyari was, may tumawag, kasi nung hindi nadadalo Sergeant Contesa, may lalapit sa kanyang ex-marine na kasama niya, ibibigay yung telepono. So ang nangyari lang, siya mismo nag-video record yung asawa. At nagsasalita Sergeant Contesa. This happened last year. Hindi ko mailabas-labas for fear na lalong gibitin si Sergeant Contesa. Pero ngayon naman, na ginamit na ng gobyerno yung kanyang affidavit. Sana naman, again, apila kay Ombudsman Boying Rimulya, bigyan ng protective custody, hanapin at bigyan ng pagtatanggol, seguridad, si Sergeant Contesa at ang kanyang pamilya. Phone, lumilipat pa. Hello? Ayan, ito ka na? Matulog ka na? Ano yan? Ano dyan sa kwarto? Ha? Nakasama mo. Naginig siya, naginig. Tumawag si Kuya. Pinukumusta ka. Ulitin mo daw yung sinabi mo kanina na binibidyohan ka para may record. May record kami, i-record namin. Yan. Yung tungkol dun sa affidavit na sino ba may gawa nun? Ikaw o sila? Sila. Inarecord daw na. Sabi-sabihin? O, sabihin mo kung ano nangyari doon para may record namin. Yun nga. Hinidyan ako ng nakaraan na araw. Tapos binasa ko yung statement na may mga sinigit sila na hindi mo totoo. Na hindi nila si Magpahit na pati si Defenso. Na sinabi nila doon sa statement na pinanakuhan ako ng pera, babayaran ako. At sinabi pa doon na hindi kasi wala akong alam doon sa delivery doon sa bahay ni Marquez. Hindi lang mo nakalagay doon na ayaw ko dapat nalupahan. At hindi naman ako gumawa ng statement din sila naman. Yun lang ang pinirmahan mo. Yun lang Kaya yan. yun yung nasigit doon sa ano ko. Saan ba yan? Sa pinakahuli? Hindi nasa na yun. Parang na Gitna? dahil sa na-tweet yung kita ko doon. Tapos may upang tweet ko. Ng pera. Ba't ang haba naman? Sila po ako eh. Pero yung affidavit mo nung una, nandun pa yon. Wala yung ibang Bago na Ay, yung ginawa. may ginawang panibagong affidavit para basahin mo. Pinangako naman sa'yo nung una, nung pinirmahan mo, hindi na ilalabas yun. Sabi nila hindi lalabas. Bakit ka pa nila binabasa? Anong sense nun? Hindi ko alam mo. Idadalhin daw sa korte para mawala na yung kaso ko. Yun yung sabi eh. Nung ayaw mong basahin, anong ginagawa nila sa'yo? Pinipilit ako basahin ko eh. Kaya wala ko mabasa. Anong kapalit ng pag hindi mo binasa?
para daw manahimik na kayo, wala nang magbubulo dyan sa inyo. Wala naman ang gutom sa amin ah. Han, sa totoo lang, Han, wala nang gugulo sa amin. Sila lang ang nanggugulo sa amin. Sila ang gumagawa ng ng paraan para manggulo. Sila nananakot sa amin eh. Kaya sabi ko sa'yo nung nakaraan, gusto ko nang gulo na yung utak ko eh. Hindi na ako makatulog. Mag-ano ka muna, bago ka matulog, meron ka muna maligang na tubig. Para ma-relax yung muscle mo. Anak. Pag sinabihan ka na palabasin ka dyan, mag-text ka sa akin ha. Ano mo agad sa akin, text mo agad sa akin. Kung sa kanila, pamantayin mo lang sila doon, pumahihiring ng order, pamantayin mo na lang sila sa sila. Babantay talaga sila doon. May isa sa loob, may isa sa labas. Tatlo yan, tatlo daw. Kasi pag pinalabas ka, may contact na kami doon sa loob. Doon ka na lang muna sa loob. Hindi ka na lalabas doon. Hindi ko alam mo, plano nila sa akin eh. Kaya, Telepon. Kasi nag-worry ako sa kanya, hindi ko nakikita. So, sabi nung isang kasama, I think kaya sinabi, di ba, nung kuya kung pwedeng record ninyo. And, confidentially, nasend sa akin. Sinend niya siguro dun sa isang kasama niyang ex-marine. So, parang sinasabi na ito, buhay naman. Except, kung napansin nyo, ang sinabi niya, di ba, hindi ko alam kung palalabasin ako. Pag pinalabas ako, paalalayan niyo ako. Yun yung Senate hearing dapat na hindi natuloy. Na kung palalabasin ako, sabi, sige, may contact na kami sa loob and hindi ka namin papalabasin na. The plan then was, pag pinalabas siya, hihilahin namin siya sa office ni Senator Marcoleta. Isisecure na muna namin siya. That was the plan then. Pero yun nga nangyari, hindi lumabas. Hindi siya napalabas. So, diba yung sinabi doon, number 1, inibang affidavit at ang sinasabi na bayaran ka ni Marcoleta at ni Defensor. And that number 2, wala kang delivery sa bahay ni Martin Romualdez. Kaya, ito yung panawagan ko ngayon. For the longest time, nanahimik ako, tinitiis ko yan, kung ano yung ginawa nila kay Gutesa. Pero ngayon naman, ginamit na ninyo sa kaso. Kasama nyo na sa kaso, sinabi nyo na yung mga sinasabi niya ay sangkap doon sa final kay Speaker Martin Romualdez. And nananawagan ako kay Ombudsman na kung maaari, within his authority, within his sphere of influence, ay maprotektahan na. Makuha si Sergeant Gutesa, mapalabas na at maprotektahan siya at ang kanyang pamilya. Dahil ang paniwala ko, Wilson, kung siya lang, hindi matatakot si Gutesa. Kung siya lang, hindi atras. Pero, again, narinig nyo naman, di ba? Sabi, titigilan na kayo. Sinabi niyang kaso, aatras yung kaso sa'yo, yun yung kaso sa affidavit na i-file sa Manila. Na sinabi doon na siya ang kakasuhan pa. So, yun yung binabanggit doon. So, again, thank you sa inyong lahat for that opportunity. Kasi ngayon ko lang ito nilabas. First time. And I hope that this will help Gutesa and his family. Dahil, again, siya ang kakampi ng ombudsman sa kasong to. Ang last na nakuha kong information
Ang sabi nila is buhay, and sabi nila kasama daw yung pamilya. As kung saan, hindi ko alam. Pero I'm sure, hindi din siya abroad. Kasi makikita naman sa records kung nag-abroad eh. Exactly. Hindi ko alam. Hindi ko alam. Nare-recall ninyo before ang kiniklaim ko Marines? Yeah, I was standing by that word. Although ang problema ko kasi, delayed ako eh. What do I mean? Pag sinabi kong nandito siya, wala na siya doon. Pero galing siya doon. Diba? Pag sinabi kong mukhang nandito na siya, so, kasi yung information na nakukuha ko, hindi naman mabilis eh. Hindi naman siya ang kausap ko kaagad or the family. Grabe, parang suspense na to. Grabe, ano pa sa serye. Ay, tanong kayo. Yes. Oo. Ano legally ang process pa paano siya nawala? Kasi ang nangyari doon, Wilson, when we were talking, nakaupo kami. Oo. Binasa niya yung kanyang affidavit. Tapos Oo. sabi ni Senator Marcoleta, Oo. sabi, Sarge, ilagay mo doon sa huling probation Oo. yung protective custody. So sabi niya, okay. So kung panoorin niyo yung Senate hearing, sinabi niya na humiling po ako Oo. na bigyan ako ng proteksyon Oo. ng Senado. Nung in the middle of the hearing, na pinapanood ko siya, nagulat ako ang sabi na niya, hindi ko na ho kailangan ng proteksyon ng Senado o proteksyon ng DOJ. Diba ganun na yung nangyari? Tapos sabi, tinanong siya ni Senator Bato, sabi, ba talaga yung Marines? From there, alam ko napunta siya sa Marine Compound. Kasama nung MC2. Sa pagkakaalam ko ha, MC2. Pagkatapos nun, wala na. Wala na. Hindi. In fact, paglabas pa lang ng Senate, wala na akong alam. Hindi ko na siya namomonitor. Bigla na lang magpaparating ng balita. Pinapasabi sa inyo ho, nandito siya sa ganito. O pinapasabi, nag-safe siya dito. Mga ganun na lang. Okay, ang kwento, mukhang ang kwento is, nung una, totoong proteksyon. Protect by his former na mga kasama at saka yung unit niya. Okay. And then later on, naging detain na. Na-detain na siya. Pero madaming transfer ha. Hindi lang to isa o dalawa. Buwan na. Last update ko, buwan na. Again, noong December, nagparating ako dun sa asawa. Sabi ko, pwede bang ilabas ko na to, mag-file na tayo. Ang sabi ng asawa, natatakot siya para sa buhay ni Gutesa. Baka mamaya, pag may lumabas na mga ganito, o lumabas na kung ano man, talagang mapahamak na ang buhay ni Sergeant Gutesa. Anong demo o challenge mo kaya ng ilabas siya in public para magkaalaman Actually, hindi naman ako, it's not a challenge or it's not a dare to Ombudsman Remulla, more of an appeal na Ombudsman, Boying, eto na yung kaso mo, andito si Gutesa, sa kaso mo, isa siya sa mga halagang bahagi o pundasyon na ifinail mong kaso, humingi ako ng tulong na kung maaari, malocate niya na si Sergeant Gutesa at maipalabas niya at mabigyan niya ng proteksyon. Kasi you have to understand dati, medyo ang pananaw mo laban eh. Diba? Away eh. Ang pananaw mo, ginigipit yung tao, pati yung 80 Marines gigipitin, kaya ayoko, hindi ko nilabas to. Pero ngayon na nakita ko na material siya doon sa kaso ni Ombudsman Remulla, humingi ako ng tulong at umaapila na kung maaari matulungan siya. Sir, do you have a chance communicating with the officer? No, none.
Parang possible ba na mahinang case or fake case? Yung ba sinasabi niya? Tapos, Tama. may Actually, ganyan ba possibility? Maraming ganyang mga reaksyon sa katotohanan. Kaya nga ang sinasabi ko nga, kung kinakailangan pa ng pagtulong mula sa 18 Marines, tutulong pa sila para lalong mapalakas ang kaso. Pero alam nyo, itong kasong to kasi pag i-final to, plunder, kulong kagad eh. Habang naghihiring ng kaso. Walang bail. Walang bail. Plunder. Oo. Kaya, naintindihan ko naman yung pangamba ng iba na baka budol-budol, baka skripto, pero mabigat to eh. The fact na isinama yung 18 Marines at si Sergeant Cotesa, mabigat para sa akin dahil may personal knowledge sila sa delivery ng pera. Critical ang ledger ni Saldico. Critical yung ledger ni Saldico. Bakit nagkaroon ng delivery na 2 bilyon? Saan galing yung delivery sa ledger ni Saldico? Makikita saan ang galing ang komisyon para sa delivery yun. So, importanteng madikit-dikit pa rin ang lahat ng ebidensya. Kaya nga, kala ko yung kay pagpunta ni Secretary Vida, isa yun sa mga gagawin. Hopefully naman, magawa pa rin nila, may pagkakataon. And importante, siguro dapat makausap talaga nila si Saldi. Alam mo, for example, no, naalala nyo, ayaw payagan si Saldi ko sa Blue Ribbon Committee. Ayaw payagan. Yeah. Pero ito, kinuha na yung evidence ng videos ni Saldi ko. If I may read the particular provision of this. Ito, sinabi niya, the masterminds of the flood control kickback scheme. At the time relevant to the controversies, Romualdez was representative of the District of Leyte. Tapos sinasabi niya dito, notably, Romualdez himself, the Speaker of the House, possesses vast powers which are but not limited to the following: management of the committee, blah, blah, blah. So parang sinasabi na niya yung relationship. Ngayon, admissions and statements of Co relating to his and Romualdez's role in the infrastructure funding scheme. Sabi ni Co, the chairperson of the House Committee on Appropriations through publicly released video statements made detailed declarations concerning his involvement in a scheme relating to the manipulation of public infrastructure funding, including the collection and transmission of funds purportedly derived therefrom. So yung mismo nito eh. Ito yung the testimony, consistent with the testimonies presented during the hearing. Yun naman yung mga delivery ng pera. So parang dinikit-dikit niya. Ngayon, kung gagawin ng legal talaga lahat ng video ni Ko at talagang papayagan siyang, sige, huwag ka munang umuwi. Dahil baka iniisip mo, delikado buhay mo, pero lahat ng to, pirmahan mo. Lahat ng to, i-accept namin na ebidensya. Magsabi ka ng totoo, ang laking bagay niya.